dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Ilalatad. So isang mapagpalang gabi ulit sa atin lahat mga kapuntos, no? Ngayon pong gabi ay meron po tayong sasagutin, no? Sabi na nga natin kaganina, isang tagasunod ni Eli na lang kasi sabi ni Brother Jando, hindi daw ito official na miyembro ng MCGI. Ayon na rin sa kanyang revelation, no? Na siya ay hindi miyembro ng MCGI. Pero sobrang tagahanga talaga nito si Eli Soriano. Actually, yung pahayag ko dito sa punto por punto na yun nga ang kinomentaryuhan niya, yun ang atin namang sasagutin, no? About doon sa pahayag natin about sa infant baptism. At nakakatuwa kasi ang ginamit niyang pang rebat, no? Not rebat kasi pang counter doon sa pahayag ko ay ang video ni Eli Soriano at debate ni Eli Soriano na kung saan hindi panig sa kanya, panig sa akin, no? So yan ang ating titingnan ngayon at meron din siyang mga siyempre pahayag niya na laban doon sa ipinahayag ko, no? At meron din siyang mga talata na ibinigay na akala niya tama, kaya naway ang video na to, no, umabot sa kanya, no? Kasi dumating yung video na yun sa kanya through Bro Jando, kay Taliser, si Agustin. Si Agustin Taliser, no? Papakita natin ngayon, no, na si Agustin Taliser ang unang tumawag sa kanya, no, at nag-present ng video. Kaya wag natin patagalin, no, para hindi sayang ang oras. So, ipi-play natin yung video na kung saan inati ko to sa 5. So, pakinggan muna natin yung pinakauna, yung bati niya, no? At kung bakit niya nasumpungan ang video ko dito sa punto por punto at yun nga kinomentaryuhan niya, no? At sino yung nagbigay sa kanya? Ito si Agustin Taliser. Dati itong pumapasok dito sa punto por punto at palagi itong supalpal kay Brother Jando. Palagi ito siyang nagtatanong araw-araw, halos makonvert na nga ito eh. Kaso lang, binalaan siya ni Babia, kaya hindi na pumasok. Brother Jando, no, naalala ko yun eh. Binalaan siya ni Babia. Binalaan ni Michael Babia. Binalaan ni Michael Babia, kaya hindi na pumasok. Mula nung binalaan siya na isusumbong siya doon sa kapamunuan. Kaya hindi na siya pumasok muli dito. So pakinggan muna natin itong pinakaunang bahagi ng kaniyang pagkomentaryo sa video natin dito sa punto por punto. Pakinggan muna natin. Car bag sauce in hand. Okay po mga kaibigan, sa ngalan po ng ating Panginoong Jesucristo, ang programang Expose the Truth po ay bumabati sa inyo ng magandang araw, magandang gabi, magandang umaga, anumang oras po kayo nanonood dito sa ating programa. Ang isa sa ating gusto ko pong pag-usapan po natin, ito pong komento ng isa sa mga taga-subaybay po natin sa Facebook at sa YouTube. May nagparating po sa atin na isang voice record at may nagkomento din sa atin dito sa ating programa na ganito po mga kaibigan. Magandang hapon po, Ka-Efil, at ako po ang iyong subscriber at taga-suporta ng inyong programa. Meron po akong ipapahayag sa inyo na maling aral ng iba't ibang relihiyon kagaya malang po ng Iglesia Katoliko. Kung mapapandaan mo po na ang inyong vlog ay kagaya ng video na ipinapakita mo at pinapanood mo sa amin, ang video ng
ating kapapimaili tungkol sa pagbabautismo ng bata. Tama nga po, hindi po maaring bautismo ng bata dahil po sa wala po siyang kasalanan at walang kamuwang-muwang po ang bata. Ngayon, Ka-Efil, meron po akong ibubunyag sa iyo, meron na pong ginagamit ang Catholic Defender na palata para mapatunayan na dapat daw bautismo ang bata. Bahala na po kayo, Ka-Efil, na nagpaliwanag dyan kung ano po ba ang tunay na paliwanag sa unang Korinto 1 hanggang 2 at ang karagtong ay Exodo 12:37. Wala na po sa Diyos, Ka-Efil, sana po ma-vlog nyo ito sa inyong YouTube page at Facebook page. Wala na po sa Diyos, Ka-Efil. Mabuhay po kayo. At may nagkomento po sa atin na ganito ang kanyang komento. Brother Esel, magandang araw po. Gusto ko lang na maliwanagang sa talata sa Roma 6:23 na kasali raw ang bata sa kasalanan dahil mamatay daw ayon sa mga born again. Please po, baka meron ka po na video sa paliwanag ni Brother Eli. Salamat po. So, ang tinutukoy po ng mga nag-comment sa atin dito sa YouTube at sa Facebook, mga kababayan, ay yung ginagawa po ng mga Iglesia Katolika na binibinyagan po ang isang bata sapagkat ayon daw po sa Roma 6:23 na ang sabi roon ay the wages of sin is death. So, yung mga bata raw, dahil sila daw ay tao rin, mamamatay rin, ibig sabihin, meron po silang kasalanan, kaya dapat lang binyagan. Baka sa panahon na sila po ay bata, ay mamatay sila. So, yan po ang batayan ng mga Iglesia Katolika kung bakit nila binibinyagan ang isang bata. Yan po kasi ang katwiran ng mga taga-punto por punto, no? So yun ang unang niyang bati sa kanyang unang vlog, no. Yung nagsalita, yun si Taliser, no. Yun yung dating pumapasok dito, isang MCGI yon na best friend na halos ni Brother Jando yun araw-araw. Yun sila nag-uusap ni Brother Jando dati. Yun nga, inayawan na niya ang punto por punto kasi isusumbong siya sa pamunuan ni Babia. Kaya hindi na napasok. Ngayon, meron na siyang bagong kasangga, yon si Isil TV. At wag natin patagalin ang ikalawang video na kung saan ito naman yung sinabi niya sa mga taga punto por punto, no? Pinangalanan niya talaga kung sino-sino ang mga ignorante, no? Sabi niya. So ito, pakinggan natin. At ang isa pa sa kanilang batayan ay yung sinabi ni Apostol Pablo doon po sa unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 2. Na ito ay mababasa din doon po sa Exodus chapter 12 verse 37. Yan po ang kanilang batayan. At meron po silang pinalabas na video na ibinigay po sa atin yung link na kanilang batayan po sa pagbinyag sa bata ay ito po, ipaparinig po natin sa ating mga kaibigan yung video na kanilang pinagbabatayan. Video po ito ng taga punto por punto. Pakinggan po ninyong maigi mga kaibigan kung gaano kaignorante itong mga taga punto por punto sa pagkaunawa ng talata o banal na kasulatan. Makabasa lang sila ng lahat para makalusot lang yung kanilang doktrina na dapat binyagan ang mga bata. Ayun, isaksak. Kala mo totoo. Kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, akala mo totoo na ito. Pero kung suriin mong mabuti, kayong mga Iglesia Katolika, yung mga miyembro na hindi nagbabasa ng Biblia, kaya nga ini-encourage namin kayo na dapat kayong magbasa ng Biblia. Kasi maraming nagsisilitaw na mga bulaang propeta ngayon. At isa na yan, yung punto por punto, mga kababayan. Kasi pag tinanong mo ang mga taga punto por punto, ang layo, Kabornok,
Janto, Mr. Darwin Gitgano, sino pa man, yung mga taga punto por punto, Wendell Talibong. Ang Dinantay ako layo yung mga patutuo tungkol po sa banal na kasulatan. Mga kababayan, gumising kayo, mga Iglesia Katoliko, yung mga member. John Ray, Bro, akala ko sasabihin niya kaya ini-encourage ko kayong makipagbangayan sa akin. Di pala. ano sa kanya ano? Nanonood si SLTV ngayon, ini-encourage kita. Labanan mo ko sa isang talakayan. Hello? Oh. Yan. Puso mo. Tuloy. kalma lang. Kalma lang. Tumatawa lang naman ako rito eh. Mamaya. Iparating sa kanya, ini-encourage kita. Magkipagtalakayan sa akin. Oh, maganda. Maganda sana, Bro Janto, marinig niya to, itong ano mo, para naman makita natin, no? Kasi, isipin mo, lahat ng taga-punto por punto, mga ignorante, no? Sa Bible. Well, that is biblical, no? Mababasa po natin yan sa 2 Pedro 3:16. Pero, alamin natin kung sino tong ignorante na to, no? Kasi, kung titingnan natin sa 2 Pedro, sabi dito ni San Pedro, no? Sa NIV version, he writes the same way in all his letters. Ibig sabihin si San Pablo, speaking in them of these matters. His letters contain some things that are hard to understand, no? Yung mga sulat sa Pablo, mahirap unawain, which ignorant. Yan, sino kaya to? An unstable people distort, no? Tinutwist kasi ng mga ignorante, sa Tagalog, mangmang, mga mangmang, as they do the other scriptures to their own destruction. Yan, so biblical po talaga yan. Pero, titingnan natin kung sino ba talaga ang mangmang sa salita ng Diyos, punto por punto ba? Or itong si Isil TV na hindi ko alam kung gaano nakalawak ang kanyang alam sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Di naman natin sa in-underestimate. Pero hindi ko lang alam, no, kasi kung makapagsalita siya, parang napakagaling na niya. Sabihan ka pa naman ng ignorante eh. Di ba? So, ang mga... Hinahamon ko siya, Bro John Ray. Hinahamon ko siya. Mamaya na reaction. No. Kasi kung makapagsalita kasi siya sa atin, parang ang galing na niya kasi ignorante kayo eh, no? Ang mga nagsasalita lang ng karon, mga taong mataas na ang kaalaman sa Biblia. No? So sila lang dapat na magsalita ng ganun. Pero sige, tingnan natin, no? Either kami or siya or taga MCGI, sino sa dalawang parte ang ignorante talaga. So pakinggan natin yung video ko na ipinahayag ko dito sa punto por punto na yun ang kinomentaryuhan niya. No, at yun ang pinamamalian niya. So pakinggan natin si Isil TV. Car back, saw Simbahan. Ito po yung video ng taga punto por punto. Pakinggan po natin. Maging sila, gumagamit sila niyan. Ito nga siya ngayon eh. Wala ka namang mababasa litra por litra na wag gamitin ang wag bautismo ng mga sanggol eh. Di ba wala namang litra por litra ganyan, pero kung mamahayag siya parang meron. By the way, again no, ang paliwanag ko yan about sa infant baptism kasi asa naalala ko sa video na yan kasi may sinagot ako na Protestant preacher no nung about sa bautismo sa mga sanggol na yun nga no pinamamalian nila ang turo ng Catholic Church about infant baptism na para bang merong sinabi sa Biblia na wag bautismo ng mga sanggol. Kaya yun ang sinabi ko na kung magsalita tong mga protestante na to, kala mo parang may utos na wag talagang bautismo ng mga sanggol kasi wala namang utos na ganoon eh. Kaya ang sinabi ko diyan, implicit way, no? Talata sa Biblia na mauunawaan natin na maaring nabinyaga ng mga bata. So yan ang niriribat ni Isil TV. So pakinggan natin ang nasabing video. Pero gumamit tayo ng implicit way, no? Yun bang maunawaan? Kung meron bang statement sa Bible na... So sabi niya, wala naman daw mababasa sa Biblia na bawal binyagan ang bata. So, sabi niya, gumamit po tayo ng implicit way para maunawaan natin. At tignan natin kung ano yung sinasabi niya na para maunawaan natin. Kasi ang issue niya ay wala naman daw sa Biblia mababasa na ang bata ay hindi dapat binyagan.
titignan natin ito mamaya, mga kaibigan. Pakinggan muna natin. Maari ang bata ay bininyagan talaga. Kaya sa malinaw ang sinabi ko, no? Maaari. Sa babasahin nating talata, maaari. Kasi nga implicit eh. Hindi literal na ba na sinabi dyan sa Bible na bininyagan ang mga bata. Pero dahil merong statement na maaari, kaya sabi ko implicit, maaari ang bata ay nabinyagan. So, gusto ko lang linawin yan, no? Na maaari na ang bata nabinyagan sa panahon na yan. Okay, so pakinggan natin ulit. Okay, so halimbawa, ito po sa unang Korinto 1, Yan. 1 hanggang 2, no, na kung saan ipinangaral ito ni Apostol na Pablo sa mga taga-Korinto, no? Sabi ni San Pablo dito, sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo malaman na ang ating mga magulang ay nangapa sa ilalim ng alapaap at ang lahat ay nagsitawid sa dagat. At lahat, take note nyo, lahat, no, ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. Lahat ng mga Israelita. So, kung uunawain mo, lahat, so therefore, kasali ang mga bata dyan. Yun. Di ba mga kapuntos? At para mapatunayan natin na kasali nga ang mga bata dyan, balikan natin ang panahon nila Moises. No? Kung sino ba itong mga sinasabi niya dito na lahat ng mga Israelita. So ang cross-reference po niyan ay nasa Exodo 12:37. So ito po ang ating mababasa sa nasabing talata. At ang angkan ni Israel ay naglakbay mula sa Rameses hanggang sa Sukot na may 600,000 lalaki na naglakad, bukod pa ang mga bata. So yung sinabi pala ni Moses na nabautismuhan ang lahat sa ulap o sa alapaap at sa dagat, kasali pala ang mga bata doon. Di ba? Malino yun kasi lahat nangabautismuhan. Nung tiningnan natin ang account kung saan ipinipinpoint ni Apostol na Pablo ang kanyang pangangaral patungkol sa pagbautismo sa panahon ni Moises, na lahat daw, nabasa natin kasali pala ang bata doon. So therefore, meron tayong implicit na mauunawaan na ang bata nga ay nabinyagan sa loob ng Biblia na ating mababasa. Merong implicit. Ibig sabihin natin implicit, maunawaan natin ba? Hindi man siya literal na nababasa, pero kung babasahin mo, malalaman mong nabautismuhan nga sila kasi lahat eh. Tapos titingnan mo yung account ng Moses o ng Exodo kung saan inilabas ng Diyos ang mga Israelita, na ba? So ayan po mga kaibigan ang kanyang batayan. Alam nyo, mas mabuti pa sana hindi na niya binanggit yung Exodus chapter 12 verse 37 eh. Natawa ako sa kanya kasi bakit ayaw ipabanggit ang Exodo 12:37, doon nga yung account kung sino yung sinasabi ni San Pablo na lahat. No? Ito ang problema sa kanila. Ayaw talaga nila malaman kung ano yung katotohanan. Kasi lahat, sino ba yung lahat? Kaya dapat balikan mo yung account kung saan ipinipinpoint ni San Pablo yung pagbabautismo sa mga Israelita. Sino ba yung lahat doon? Kasali ba mga bata doon? Malinaw sa binasa natin, kasali ang mga bata sa sinabing nabautismuhan ang lahat. Pero mamaya, i-rebat na yung salitang lahat eh. Matatawa ka dyan sa ribat niya. Pero sige lang, papatuloy muna natin. Kasi dahil sa paggamit niya doon po sa Exodus, mas lalong nakita natin yung kanyang kaignorantehan sa Biblia. Hindi niya naunawaan talaga. Ouch, grabe talaga, no? Kung magsalita, no? Hindi nilang natin isasabi sa kanya yung salitang yon kasi halata naman. No, wag na nating idiin pa kasi klaro na. Oh, Brother John rin na siya ignorante. Sige lang, no? Wag na lang Control, dito na control. Hindi naman gagaling sa akin yung pananalita na yon. Gigadyan doon naman gagaling kasi kita naman eh.
No, so hindi ko na ano sa kanya, ipupukpok sa kanya yung pananalita niya na yan. No, kasi makikita naman sa kanya eh. Papatuloy na lang natin yung kanyang puna at sagutin na lang natin. Talaga, no? Itong mga taga-punto por punto, kung ano-anong ginagawa nilang palusot para mapalusot nila yung kanilang doktrina na dapat binyagan ng mga bata. Kasi makakita lang sila ng kaunting ano ba ito. Pero bago natin bigyan ng komento yan, mga kaibigan, isiya sa atin yan mamaya. Ayun, no? So, kukomentuhan na niya, pero yun nga, bago niya kukomentuhan, magpapalabas siya ng video ni Eli Soriano sa debate mismo, at yun ang pinansagot niya doon sa pahayag ko, na akala niya pabor sa kanya. Papaunawa ko sa kanya na hindi pabor sa kanya yung gagamitin ng video, pabor sa akin. Pakinggan niyo. Narito po ang video ng ating kapatid na Eli tungkol po sa unang Korinto Kapitulo 10, versikulo 2. Kristiyano, tama ka. Pag may nabasa ka na sa panahong Kristiyano, inaring ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises, tama ka, mali ako. Pero wala kang mababasa na sa panahong Kristiyano, ang sinunod utos ni Moises at hindi utos ni Kristo, naging dapat. Bakit? Kasi ang utos ni Kristo may bautismo. Ang utos ni Moises wala. Tinan mo, paano ka aariing ganap kung hindi ka nabautismuhan? Kaya kailangan susunod ka sa kautusan ni Kristo. Hindi. Gusto ko lang ipaunawa sa inyo, no? Ang debate na yan, ang pinag-uusapan nila dyan, utos kay Moises. No? Utos kay Moises. Ayan ang pinag-uusapan nila. No, na ang ibig sabihin ni Eli Soriano, ang susundin na utos yung utos ni Kristo at hindi ang utos ni Moises. No? Pero nabanggit kasi dito yung bautismo sa unang Korinto 10:2. So yun ang sinagot ni Brother Eli, na akala ni Isel TV pabor sa kanya, hindi pabor sa akin Pabor sa akin, pakinggan nyo at ipapaliwanag ko rin. Sa kautusan ni Moises. Sapagkat yung kautusan ni Moises kulang. Walang bautismo ron Yun ang sagot ko sa'yo. Kung may bautismo sa panahon ni Moises, talo ka. Ganito, ang sabi ko, walang kautusang bautismo sa panahon ni Moises. Walang kautusan. Bumasa ka nga sa kautusan ni Moises na utos magbautismo. Malinaw, ang sagot ni Brother Eli, walang kautusan sa panahon ni Moises about baptism. 'Di ba? Hindi naman ako nagpahayag na inutos kay Moises ang bautismo kay Moises, hindi 'yun ang pahayag ko. In fact, mamaya uusugan pa or i-affirm ni Eli Soriano na nabautismuhan ngayong mga Israelita. At meron pa siyang in-specific kung sino yung mga nabautismuhan. So hindi pabor sa kanya yan, pabor sa akin. Kasi hindi naman dininay ni Eli Soriano yung katotohanan na nabautismuhan nga sila. Pero ang sinabi lang ni Soriano, iba yung nabautismuhan, iba yung may utos sa bautismo. Walang utos, hindi ko naman sinabi na may utos na sa Old Testament Pero may bautismong nangyari. Kasi prefiguration yun sa darating na panahon. At yun nga yung panahon na yun. Okay, so hindi pabor sa kanya ang paliwanag ni Eli. Akala niya pabor sa kanya. Pabor sa akin yun kasi kahit si Eli Soriano, tanggap niya na nagkaroon ng bautismo sa mga Israelita at may specific kung sino yung mga nabautismohan na yan, sabi ni Eli Soriano. Card back, sauce, simbahan. Pakinggan pa natin. May mabasa ako na sa panahon ni Moises nang bautismuhan sila. Sama ka may bautismo, brother. Iba yon. Iba yung nabautismuhan kaysa sa may utos na magbautismo. Di ba? Napakalinaw. Iba yung nabautismuhan sa may utos. O hindi naman pinag-uusapan nila dyan kung nabautismuhan ba o hindi yung mga Israelita. Ang pinag-uusapan nila dyan, may utos ba? O kaya ang sabi ni Eli, iba yun. May nabautismuhan pero walang utos. Yes, totoo yun. Tama yun. Wala namang utos. Pero nananatili ang katotohanan na nagkaroon ng bautismo sa panahon nila Moises. Paano yan i-affirm or i-confirm ni Eli Soriano? Pakinggan natin ulit. Iba yon. Alam ko naman ang babasahin mo yung nasa Korinto na sila'y nabautismuhan sa dagat. Pero
Ang tanong ko sa iyo, meron bang utos na bautismo na isinulat si Moises o inutos ng Diyos sa Sinai? Meron bang bautismo? Pakalinaw ang pinaka-argumento diyan ni Eli Soriano, utos sa bautismo. Hindi ko naman sinabi na may utos na sa bautismo. Ang ipinahayag ko lang na gustong iribat ito ni Isil TV na mayroong bautismong nangyari sa panahon nila ni Moises na nasali ang mga bata, no? Sabi ko pa nga implicit kasi hindi naman literal na sinabi talaga na binautismuhan ng mga bata. Hindi naman ganoon ang pagkasabi eh. Sabi ko nga implicit, maunawaan natin na kasali yung mga bata na bautismuhan. At kahit si Eli Soriano, in-affirm niya yan. O, pakinggan natin. Nakabasa ka, talo ko. Pinag-uusapan natin utos. Pinag-uusapan nila utos. Okay? Yan ang malino na dyan sa video. Utos ang pinag-uusapan nila dyan. Utos. Walang utos na bautismo sa panahon ni Moises. O ngayon, tatanungin ko sa'yo, si Zacarias ba't si Elizabeth nabautismuhan ba? Brother Soriano, sumagot lang po muna kayo. Mamaya ka na. O hindi, yun nga ang sagot ko. Nabautismuhan ba si Zacarias at si Elizabeth? Na tatay ni Juan Bautista? Ang nabautismuhan lang naman yung dumaan sa dagat eh. Sino daw yung nabautismuhan, Brother Jando? Ayon kay Eli Soriano, Brother Jando, sino nabautismuhan sa dagat? Yung mga Israelita. O mga Israelita. Ngayon, ito yung tanong ko kay Isil TV. Kasali ba doon ang mga bata sa Israelita na dumaan sa dagat na pula? Kasali. O, kasali. So, kasali na bautismuhan. In-affirm ni Eli Soriano eh. Ang nabautismuhan daw, yun lang mga Israelita na dumaan sa dagat na pula. Di ba? Puro ako bata para kay Isel, iniwan lang sa bahay. Kaya nga eh. Tapos mayroon pang isang argumento dyan si Eli Soriano na pabor pa rin sa akin. Pagpatuloy natin. Oh. Eh yung mga ipinanganak sa Kanaan, di naman nabautismuhan eh. Oh, meron bang utos na bautismo sa Kanaan? Nagkakamali ka ng interpretasyon mo sa Biblia. Ang nabautismuhan, yung sinabi ni Pablo, babasahin ko sa unang Korinto 10:2. At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat. Sino lahat? Yung galing sa Ehipto. Ayun! Galing sa Ehipto yung mga bata, Bro Jando. Galing sa Ehipto, hindi. Galing! Isel, iniwan lang sa bahay yun. So hindi pabor sa kanya ang ginamit niyang pangpuna sa ano ko, sa paliwanag ko, di ba? Kasi even si Eli Soriano na kinuha niyang source panglaban doon sa pahayag ko, hindi kampi sa kanya kasi sabi ni Eli Soriano, ang nabautismuhan, yun lamang dumaan sa dagat na pula at yung galing sa Ehipto. Yung mga bata hindi ba kasali sa pag doon sa dagat na pula, yung tumabok? Ano ba tumabok sa Tagalog, Bro Jando? Pagtabok. Bisaya rin yan eh. No, yung lumabang, ano ba yan? Tumagtawid. Tumawid sa dagat na pula. Kasali ang mga bata eh. Binasa nga natin kaganina eh. Kahit nga si Eli Soriano eh. Affirm niya na ang binautismuhan lang naman, yun lang namang galing sa Ehipto kasama mga bata doon. At yung tumawid sa dagat na pula, kasali pa rin ang mga bata doon. Kaya hindi pabor sa kanya ang ginagamit ng video. O, pagpatuloy natin. Pagkatapos na sila pumasok sa Kanaan, meron pa bang bautismo? Wala na. Dahil wala namang utos na bautismo sa panahon ni Moises. Yun, utos ang wala. Wala ang utos. Pero may nabautismuhan, Isil TV. In-affirm ng amo mo na may nangyaring bautismo sa dagat na pula. At sino daw yun? Sino yun? Sabi ni Eli Soriano, yung dumaan sa dagat na pula at yung mga galing sa Ehipto. Hindi ba kasali ang mga bata doon? Yan ang mali mo. Kasali. Oo, kasali talaga. No? Nagsikan di mo si Bro Jando. Kaya wala ka talaga. Pag lumaban ka kay Brother Jando, Isil TV, bagsak ka. No? So, magpatuloy pa natin yung panguling video na kanyang ginamit, no? At mabahaba to. So, ito ang pinaka niya na magbigay siya ng kanyang komento din. Pakinggan natin. So ayan po mga kaibigan, maliwanag yung ating napanood na sagot ng kapatid na Eli tungkol po doon sa nabautismuhan silang lahat sa alapaap. Balikan po natin yung komento ng taga Punto por Punto o yung video po nila, yung batayan nila.
na kung bakit sila po ay bumabautismo ng bata dahil yung tumawid daw sa baybay na pula ay dahil meron daw mga bata ron at nabautismuhan silang lahat, nakabasa ng lahat, kaya dapat daw bautismuhan ng bata dahil tumawid din daw doon sa dagat. Sa pahayag mo na yan, Isil TV, alam mo, ang kinuntra mo si Eli Soriano. Kasi yun ang sabi ni Eli Soriano ang nabautismuhan, yung tumawid sa dagat na pula, ano ka ba? Hindi na ako ang kinalaban mo si Soriano, Isil TV. Nakalimutan mong sinabi ni Soriano? Ang nabautismuhan lang naman yung dumaan sa dagat na pula Tapos sabihin mo na hindi pwede yun kasi dumaan lang naman sila. Kinalaban mo na si Eli Soriano hindi na kami. Okay? So pagpatuloy natin. Yun po ang batayan ng taga punto por punto na wala namang kapunto-punto, mga kaibigan, no? Kasi kung yun ang gamitin mong batayan, yun ang gamitin mong implicit way, sabi niya yung madali daw maunawaan. Wala man daw sinabing bautismuhan ng mga bata, pero dahil doon sa kanyang nabasa na lahat na tumawid ay nangabautismuhan, dahil may mga bata ron ay dapat din bautismuhan. Ewan ko kung nag-iisip itong taga punto por punto, mga kababayan. Dahil nakabasa ng lahat, dapat daw lahat. Kung talaga nag-iisip po kayo, mga taga punto por punto, huwag nyo gamitin yung lahat. Ano ba gagamitin namin? Iyon nga nakasulat Lahat. Huwag na gamitin ang lahat. Iyon nga nakasulat sa Bible basahin nga natin ulit. Ay, nako, lahat nga lahat. Basahin nga natin. Kung hindi ba lahat ang nakasabi dito sa Bible? Lahat nga ang sabi. Binasa pa nga ni Eli Soriano. Basahin natin mga kapuntos Ayan At lahat, ba't tayo niyang ipapagamit ang lahat? Lahat nga ang nakasulat. Takot siya, takot. Takot siya. No? Lahat nga ng bautismuhan at ayon kay amo mo, Eli Soriano, yung lahat na yun yung dumaan sa dagat na pula at yung galing sa Ehipto, Isil TV, ano ka ba? Pero sige, no? For the sake of the argument, no? Pakinggan natin ang kaniyang explanation. Bakit ayaw na yun sa lahat? Bakit allergy siya sa lahat? Kasi meron siyang explanation dyan. At logical naman. Yun nga lang, mali. Card bag sauce in hand. Sige, pakinggan natin ang kanyang argumento dito, no? Para nakakatawang argumento niya ito. Sige, pakinggan natin. Para hindi kayo mabuking. Dapat sana hindi mo na ginamit yung Exodus para hindi ka mabuking sa mga tagasunod ninyong Katoliko na hindi na... Ba't hindi mo gagamitin ng Exodo? Yun nga yung patunay na kasama ang mga bata. Nandun nga Ayaw talaga ng katotohanan No? Ayaw ipagamit ang Exodo. Kung hindi mo gagamitin ng Exodo, hindi mo mauunawaan kung sino yung lahat. Kahit nga may nabasa ng bata doon, dinidistort mo pa Kaya ikaw yung sinasabi ni Apostol Pedro na ignorante na dinidistort kung ano yung nakasulat sa Bible. Kasi nakasulat na nga, ayaw mo pa. Sige, pakinggan natin yung kaniyang sarili niyang unawa sa salitang lahat. Ano ba talaga ang paliwanag niya sa lahat? Pakinggan natin. Patuloy, Isil TV. Nagbabasa ng Biblia bakit mga kaibigan at mga kababayan? Kasi hindi lang naman mga bata ang tumawid doon po sa dagat. Ayun. So meron pa palang iba. Sino kaya? Pakinggan natin, hindi lang pala mga bata. Pero in-affirm niya na kasali ang bata kasi hindi lang pala mga bata so meron pa pala. Sino yung iba na dapat kasali dapat sa mabinyagan kasi lahat hindi lang naman mga bata. Meron pang iba. Sino ba yon? Sige, gagamitin din natin yung argumento niya. Ito nag-iisip ba ng mga taga punto por punto na walang puntos? Walang kapunto-punto? Lahat ba ay bautismuhan? Gaya ng sinasabi ninyo dahil kaya nyo binabautismuhan ng mga bata dahil tumawid din? Kung lahat, basahin po natin yung kanilang sinasabi, no? Sa Exodus chapter 12, verse 37, ganito ang sinasabi. Makinig po kayo mabuti, mga Katoliko na hindi nagbabasa ng Biblia. Ganon din ang mga taga punto por punto na wala namang kapunto-punto. At ang
angkan ni Israel ay naglakbay mula sa Rameses hanggang sa Sukot, na may 600,000 lalaki na naglakad, bukod pa ang mga bata. So, dahil sa may nabasang bata, kaya dapat binyagan yung kanyang katwiran, ano? Ituloy natin sa 38. Relax. Kung sino pa ba yung mga tumawid doon sa dagat na kasama. Hindi lang mga bata, meron pang mga kasama. At isang karamihang sasama ang sumamparin namang kasabay nila, at mga kawan at mga bakahan na napakaraming hayop. Bukod sa mga bata, meron pang mga bakahan, meron pang mga hayop o kawan, ano pa yung mga iba't ibang mga tumawid doon. Kung ginagamit mo yung lahat, pati mga baka. Okay, gagamitin ko yung argumento mo, Isil TV. Kung yun ang pagkaunawa mo sa salitang lahat, kasali ang mga baka at hayop, ayon sa argumento mo, kung yun nga ang nangyari, tutol ka sa Diyos. Iyon ang nakasulat. Pero Andre, ang sabi, lahat ng Israelita, yung baka ba Israelita yun? Kaya nga, bro, Jando. Siya nga ignorante. Accepting without admitting na yung salitang lahat ayon sa pagkaunawa niya, kasali ang mga hayop at baka. Kaya gagamitin kong argumento niya kahit mali. Gagamitin ko yung argumento niya, accepting without admitting na yung salitang lahat pala kasali ang mga baka doon at mga hayop. Kung kasali nga, tutol ka ba sa Diyos? Nangyari nga binautismuhan ang lahat. Isa ang pagkakaunawa mo sa salitang lahat, kasali ang baka at hayop. So tutol ka, lahat nga Yun ang tanong ko sa Isil TV. Unang punto yun sa salitang lahat, ayon sa argumento mo, ayon sa pagkakaunawa mo sa salitang lahat, kasali yung mga baka at mga hayop kasi tumawid din sa dagat na pula kung nangyari ngayon, tutol ka ba sa Diyos na pati yung baka at mga hayop binautismuhan din niya kasi yung nakasulat lahat? Yan ang unang argumento. Ang ikalawang argumento, logical. Kanino inutos ang bautismo? Kasali ba ang hayop? Hindi! Mga tao lang, Isil TV. Kaya wag mong isali ang mga hayop sa bautismo. Kahit pagkasama nila sa pagtawid, ang bautismo is specifically inutos sa mga tao. Basa, Mateo 28:19. Sino ang dapat bautismuhan? Ayon sa ating Panginoong Jesucristo, basahin natin. Para matuto ka, Isil TV, at nawa, umabot sa iyo to. Okay? Para matuto ka sa Biblia, kasi ayaw ko naman sabihin na ignorante ka kasi kita naman no? So ito sabi mo, Mateo 28:19, sino bang dapat bautismuhan ayon sa ating Panginoong Jesucristo? Ito nakasulat, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. No? Gawing alagad. Sa ibang version ganyan, tao Sa Magandang Balita Biblia, basahin natin sa Magandang Balita Biblia. Sa Magandang Balita Biblia, kaya't habang kayo humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao. No? Ang mga tao, gawing alagad sa pamamagitan ng bautismo. Ayan. Bautismuhan ang lahat ng mga tao. So, specifically, Isil TV, kapag nagpapahayag ka about bautism, hindi kasali ang mga baka o hayop dyan. Yan ang ikalawang punto. Okay? So, question. Dahil sa mga lahat ng tao pala ang bautismo, ang bata ba tao? Well, sa amin kasi Isil TV, ang mga bata talaga sa amin, kasi parehas lang ng dignidad, yung mga bata at mga tao. Parehas lang ng dignidad yan. No? Kaya sa amin, yung mga bata, tao din yun. Hindi lang namin alam kung sa inyo, ang bata kailan naging hayop. Unggoy ba? Uri ng hayop ang mga bata sa inyo or baboy? Kasi sa amin, tao yung bata. Kaya nung sinabi ng Panginoong Jesucristo, binyagan ang lahat ng mga tao, kasali ang bata doon kasi wala namang restriction Na sinabi ng Panginoong Jesucristo, binyagan ninyo ang lahat ng mga tao maliban sa mga bata. Wala namang ganun.
General man ang pagkasabi ng Panginoong Jesucristo, gawing alagad lahat ng mga tao sa lahat ng mga bansa at bautismuhan. Now, biblical ba na ang bata ay tao? Biblical ba yan? O, basahin natin sa Juan 16:21. Kung sa Biblia, ang bata tao din ba? Ewan ko lang sa inyo, SLTV, kasi sa aming mga Katoliko, ang bata tao talaga. Hindi kailan naging unggoy o baboy o anumang uri ng hayop ang bata sa amin. Kasi biblically, ang bata, tao din yan. O, babasahin ko sa'yo. I-ano mo yung talata ng Bible para matuto ka, no? 16:21 ng John, ito ang ating mababasa. Ang babae kapag nakapanganak ay nalulumbay sapagkat dumating na ang kanyang oras. Ngunit, pagkapanganak niya sa sanggol, ay hindi na niya naaalala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkapanganak sa isang tao sa sanglibutan. So, tao yung bata. SLTV. Kaya kami nagbibinyag ng mga bata dahil yun ang utos ng Kristo. Binyagan ang lahat ng mga tao. Yung 1 Corinthians 10:12 o 10:2, supporting verse lang yun. Kasi kayong mga protestante, mahilig kayo kung saan ba mababasa sa Bible na binautismuhan ng bata. Kami mga Katoliko, may mabasa man o wala, basta inutos ng simbahan, yun ang sinusunod namin. Kasi biblically, ang utos ng Kristo, lahat ng tao. Tanggapin mo man o hindi, SLTV, ang bata, tao yan. Tao ang bata, hindi yan hayop. Hindi ka ba masasaktan kung yung anak mo tatawaging unggoy? Tao yan, kaya dapat pabautismuhan mo yung anak mo na yan. Kasi utos yun ng Kristo, lahat ng tao SLTV. Okay? So pakinggan pa natin ang kanyang argumento about sa salitang lahat. Kaya hindi pwede gamitin ang bata o hindi pwede isali ang bata sa lahat kasi masasali ang hayop. No, masasali ang baka. Pero again, granting without admitting, kung yun talaga ang unawa mo sa salitang lahat, tanong ko sa'yo, tutol ka sa Diyos. Ay kung talagang sinali niya yung baka at hayop sa salitang lahat, so tututulan mo ang Diyos. Yan, simpleng tanong. Sagutin mo sa vlog mo to. No, pag umabot sa'yo to, sagutin mo to. Naway, makita mo to. Okay, so i-continue natin ang kaniyang pamumuna sa atin. Na, pati mga hayop, kailangan binyagan. Kung yun po ang implicit way na ginamit po ninyo, taga punto por punto. Wala talagang kapunto-punto dito eh. Mga kababayan. Kung ang batayan mo dahil yung mga dumaan o tumawid doon po sa dagat ay nangabautismuhan silang lahat, dapat binyagan ang bata dahil kasama silang tumawid, di binyagan nyo rin yung mga baka. Yun na nga. Kung yun talagang unawa mo sa salitang lahat, kasali ang baka at hayop, ang tanong ko nga sa'yo, tutol ka ba sa Diyos? Kung yun na ang nangyari, kasali ang baka at hayop sa binyag. Kasi ayun ang nakasabi, lahat. Sinali mo yung baka at hayop sa salitang lahat, tutol ka sa Diyos. Sabi, lahat na bautismuhan, tutol ka sa Diyos. O, sagutin mo yan. Di ba? Ganun po yung dapat mong gamitin dyan. Kaya sana hindi na nila ginamit yung lahat eh. Wag na lang gamitin ang lahat. So, i-sketch na lang natin yung 1 Corinthians 10:2. No, para hindi masali yung lahat, iyon ang nakasulat eh. Kababayan. Tapos sabi niya na wala mang literal na sinabi na binyagan ng mga bata, pero dahil po sa gumamit tayo ng implicit way, maunawaan natin dahil sa sinabi na lahat ay nabinyagan, kasama bata, dapat binyagan ng mga bata. Wala palang sinabi sa talata na dapat binyagan ng mga bata. Implicit nga. Ba't mo hinahanap yung implicit nga. Ano ba yung implicit? Akala ko naunawaan mo. Ignorante talaga si SLTV. Ignorante. Implicit nga. Ibig sabihin ng implicit, mauunawaan. Hindi nakasulat letra. Ay, nako. Kaya nga implicit SLTV. Nakita nyo kung paano siya sumagot. Implicit, pinahayag din niya kaganina, implicit way. Pero ngayon, sinabi niya, wala naman nakasulat dun. Implicit nga Paano isusulat implicit nga? Patuloy natin. Pirato lang.
Sige, pagpatuloy natin. Yung ginamit mong batayan, walang kapunto-punto No? Mga kaibigan, sana, ito wag kayong magalit, mga kababayan. Binubuksan lang namin kayo sa pagkaunawa dahil nabulag po kayo sa katotohanan. Tony Chua, Tonet Bagwis, Yosinoy. Kayo yung mga, akala mo itong mga ito, mga kababayan, napakatalino Kala mo rin sarili mo. No? Sa banal na kasulatan, walang kapunto-punto Tingnan nyo wala mang sinabi doon sa kanyang argumento na meron ka bang mababasa sa Biblia na ang bata ay huwag binyagan? O ito, gagamit din ako ng implicit way. Na tulad yung sinasabi mong madaling maunawaan. Ito Biblia po ito. Gagamit din tayo ng madaling maunawaan kung bakit hindi dapat binyagan ang mga bata kasi wala pa silang nagawang kasalanan. Yan, yan. Ano ba yung kasalanan, mga kababayan? Ano ba yung kasalanan? Ano ba yung ikinukonsider na kasalanan sa banal na kasulatan? Dito po sa unang 1, Kapitulo 3, sa versikulo 4. Makinig po kayo. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Liwanag Ang kasalanan daw ay yung pagsalangsang sa kautusan. Tanong ko, yung bata ba nakakasalangsang ba ng kautusan? Hindi. Siyempre, hindi pa naman marunong gumawa ng kasalanan ng bata So, nasagot ko yung tanong mo. Counter question. Ito counter question ko sa iyo. Gamit ang unang 1:3-4, saan sa Biblia sinabi ng mga apostol o ng Panginoong Jesucristo na ang bautismuhan yun lamang sumasalangsang sa kasalanan? Sagutin mo yan, Isel TV, kung umabot sa iyo uli itong video ko nito. Wala rin, wala. Wala talaga. Wala sa Biblia ang inutusan na ang bautismuhan yun lamang sumasalangsang sa kasalanan. Hindi yun ang point kung bakit binibinyagan ng mga bata. Bakit binibinyagan ng mga bata? Utos yun ng Panginoong Jesucristo. Saan mababasa? 1:3-5. Ipapaunawa ko sa iyo itong talata na ito. Hindi mo naunawaan kung bakit magbibinyag ng bata. Ito ang wika ng Panginoong Jesucristo. Isel TV, makinig ka. Sumagot si Jesus. At sa kanya'y sinabi. Ito, binasa ito ni Brother Angel kanina, no? Yung mga proceeding verse nito. Sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ibig sabihin, maborn again, through baptism yan. Alam lahat ng Kristiyano yan, na bautismo ang ibig sabihin dito, ay hindi siya makakakita sa kaharian ng Diyos. Ganun ka-importante ang pagbibinyag sa mga bata. Kasi ang mga bata, tao din yan. Sabi dito, katotohanan sinasabi ko sa iyo, no, dito sinabi ng Panginoong Jesucristo, sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao, kasali ang bata dyan, tao ang bata ipanganak na muli, ibig sabihin, mabinyagan, ay hindi siya makakita sa kaharian ng Diyos. Hindi makakakita sa kaharian ng Diyos kapag hindi nabinyagan ang tao. Kasali ang bata dyan. Kaya importante na mabinyagan ang bata. Hindi dahil siya ay nakagawa ng malaking kasalanan, dahil hindi naman yun ang utos. Ang utos, binyagan ng tao para makakita sa kaharian ng Diyos. Sa 5. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y kasali ang bata, kasi ang bata tao, ipanganak ng tubig at ng espiritu, so napakalinaw dyan, binyag yan, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ganyan ka-importante ang binyag sa mga bata, Isel TV. Kasi pag hindi sila mabinyagan, hindi sila makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi dahil sa sila ay nakagawa ng malaking kasalanan. Unawa mo lang yun, hindi yun ang essence ng binyag. Utos yan ng Panginoon, kasi nga kapag hindi ka nabinyagan, bata ka man o tao, malaki, hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit, ni makakita sa kaharian ng langit. Yun ang point ng Panginoong Jesucristo, Isel TV. Hindi dahil sa may pagsalangsang na nagawa, kaya kabinyagan. Hindi lang yun. Okay? So ito ang pinaka-essence Isel TV. Balikan natin yung kaniyang, ito, malapit na ito mga kapuntos, 3 minutes na lang. So, tsaga-tsaga lang.
Meron na ba siyang nagagawang kasalanan para patawan mo ng kasalanan? Wala, pero makasalanan na ang mga bata. Oh, gusto mo ng talata, Isel TV? Wala pa nagawang kasalanan ng mga bata, pero may kasalanan na sila. Oh, basa. Salmo 51:5. Yan ang problema kapag wala kang maesteryo, wala kang tagapagturo, hindi mo alam ang mga bagay na ito. Psalm 51:5. Kailangan ba ang bata na magkasala through personal act? Hindi naman kasi pinaglihi pa lang tayo, makasalanan na tayong lahat. Pinahayag na ng Bible yan. O ito, narito, ako'y inanyuan sa kasalanan. Kailan nangyari itong inanyuan sa kasamaan? At sa kasalanan, sa paanong paraan? Ay ipinaglihi ako ng aking ina. Pinaglilihi pa lang ang bata pala, makasalanan na, Isel TV. Oh, ano Isel TV? Makasalanan na ang bata. Hindi dahil sa siya ay nakagawa ng mga personal sin, kundi ayon sa nature ng mga tao. Dahil mayroon tayong tinatawag na pagsunod sa kasalanan at ikaw mismo, aminado ka dyan, no? Aminado ka dyan, eh. Oh, ito yung pag-amin mo dyan, eh. Sige nga. Iba kasi yung gumawa ng kasalanan doon sa nadamay. Ayun, may damay pala. Yun na yun. Yun na yun, Isel TV. Kahit hindi ka pa nakagawa ng kasalanan, damay ka pa rin dahil sa kasalanan ng ating mga unang magulang, si Adan at Eva. Kaya kailangan pa rin mabautismo ng mga bata kasi yun ang nagpapatanggal ng kasalanan. Bakit? Alam naman natin ang kasalanan ay isang karumihan yan. At ayon kay San Juan, hindi nakakapasok sa langit ang anumang marumi. O, basahin natin, no? Revelations 21:27. Makakapasok ba sa langit ang marumi? Hindi eh. O, tingnan natin. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam. Ibig sabihin nito, karumal-dumal kasalanan, no? Kung basahin natin sa ibang version. Ngunit hindi makakapasok doon, ibig sabihin sa langit, ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Anumang bagay na marumi, anumang bagay na kasalanan, hindi makakapasok sa kaharian ng langit yan, Isel TV. Yan ang reason behind bakit pati ang mga bata kailangan mong pabinyagan, pati ang anak mo, Isel TV, kawawa yan. Kapag hindi mo napabinyagan yan, makinig ka sana for the sake of your children, Isel TV. Kung nadamay ka, wala kang kasalanan dun, nadamay ka lang. No, hindi yan ang isip ng Diyos. Isaiah 55:8 verse 9. My thoughts is not your thoughts, my ways is not your ways. Huwag mong ihalin tulad ang pag-iisip ng Diyos pag-iisip mo. Kung sa'yo siguro hindi. Pero sa Bible, oo. Kaya nga mga bata makasalanan na ayon kay San David. Salmo 51:5, inanyuan siya sa kasalanan, ipinaglihi pa lang. Kaya kahit damay ka, makasalanan ka pa rin. Huwag mong ihalin tulad ng pag-iisip ng Diyos sa pag-iisip mo. Oh, patuloy. Pero kung gumawa ka ng kasalanan, talagang makasalanan ka. Dapat iba yun. Personal sin ang tawag doon. Yung sa bata, original sin. Mag-aral ka ng theology, kahit basic lang. kang magbinyag. Dapat kang mabautismuhan, magsisi. Dahil nakagawa ka ng kasalanan. Pero kung nadamay ka doon sa kasalanan na hindi mo ginawa, ang Diyos po ay makatwiran. Makatwiran talaga ang Diyos. Kaya nga pinapabinyagan niyang bata kasi damay eh. Isip mo lang naman ang mali, ang sa isip ng Diyos hindi. Kaya nga pinapabinyagan pati mga bata kasi nadamay sila sa kasalanan. Wala silang ginawang personal sin, pero damay sila kaya dapat sila mabinyagan. Ganun yun. Logically speaking, Isel TV. O, patuloy. 2 minutes na lang. Matuwid na hukom. Huwag mong isipin, mas matalino ka pa sa Diyos. Hindi ko iniisip yun. Mas nilalamangan mo nga ang Diyos eh. Gawi ka magsalita, mas nilalamangan mo ang Diyos. Hindi ko iniisip yun. Kasi ako nagbabase ako sa turo ng simbahan at kung anong sinabi ng Biblia. Hindi ako nagbibigay ng sarili kong opinion, Isel TV. Wala nga, nagawang kasalanan pa yung mga bata eh.
Hebrew chapter 5, verse 13. Yan, maganda Hindi yan. nila matututulan itong mga talata na ginagamit ng ating kapatid na Eli. Wow. O ganito sinasabi, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas, yung mga bata, gatas pa lang kasi ang kinakain ay walang karanasan sa salita ng katwiran. Yan ang advice ko sa iyo, Isil TV. Huwag kang mag-focus sa turo ni Eli Soriano kasi ilaglag ka talaga diyan. Hindi naman yan siya scholar sa Bible. No, false prophet yan. Huwag kang makinig diyan. Padre, Oh, bro, Jando. yung talata yan, Hebrews 5:13, hindi naman tumutukoy sa ano yan baptism. Correct. Walang sinabi diyan na yung mga bata hindi pwedeng binyagan. At ang Hebrews 5:13, for your information, Isil TV, pinapatungkol yan ni San Pablo sa mga malalaki, hindi sa mga bata. Hindi yan literal. No? Hindi yan literal. Basahin mo yung 12. Sinong pinapatungkulan dyan? O, babasahin ko sa iyo sa Hebrews 5:12 ko umpisahan. Sinong pinapatungkulan dito ni San Pablo? O, mga bata ba? Hindi. Hinahalin tulad niyo yung mga Kristiyano sa Hebreo sa mga bata. Kasi ano bang nangyari? O ito, papaunawa ko sa iyo sa 5:12. Sapagkat nang kayo'y mga malalaki, kayo'y nangararapat ng maging magturo na sana kasi naging Kristiyano na yung mga taga-Hebreo dahil sa kaluwatan. No, ano ba yung kaluwatan? Babasahin ko nga sa Magandang Balita Biblia kasi malalim ang Tagalog sa ang dating Biblia So dapat sana'y tagapagturo na kayo sa mga malalaki yan, tagapagturo na sila dapat kasi sila mga Kristiyano na. Subalit hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan. Yan ang context niyan, na panimulang aralin tungkol sa mga salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas patungkol sa malalakihan. Na pagkain ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at kulang pa ang kaalaman sa salita ng katwiran. Hindi yan patungkol sa mga bata talaga literal. Ang tawag dyan sa teolohiya, no, simile. One of the 18 parts of the tawag dito, itong tinatawag na figurative speech. Mag-aaral ka nga, Isil TV, para malaman mo kung ano yung pinapatungkol sa Biblia. Bakit simile yan? Ang simile, isa yan sa 18 parts of the figure of speech. Simile, ibig sabihin, may inihahambing. So, inihambing ni San Pablo yung mga malalaking tao sa Hebreo sa mga bata kasi instead na magturo na sila, tuturuan pa rin. Parang ikaw ba? Imbis na tagapagturo ka na ngayon, nagtuturo ka naman, mali nga lang. Card bag sauce simbahan. No? Pero, ang point ni San Pablo dun sa Hebrew 5:13, yung malalaki na dapat tagapagturo na, baliktad kasi tinuturuan pa rin. Para sila mga bata na imbis na ang kakainin nila dapat matitigas na, para mga bata na susubuan pa ng gatas kasi hindi pa pwede sa matitigas. Yun ang pwede San Pablo. Ang tawag dyan, simile. Paghahambing. Bro Junri, ang tawag dyan, mga sanggol pa sa kaalaman. Correct. Sanggol sa katwiran. Correct. Hindi sanggol sa binyag. So nga. Yan, tama. Maraming salamat, Padre Angel. Napakalinaw noon. Sanggol pa sa kaalaman, sanggol sa pananampalataya, kaya baby pa, hindi pa sila ang ibig sabihin pananampalataya, hindi mismong taong literal, Diyos ko. Patawarin po sila. Gagamitin pa, Bro Angel, sa pagbinyag sa mga bata, hindi ganon. No, aral-aral din kasi, huwag kang walang makinig. Walang connection yan sa baptism. Correct, wala talaga. At huwag kang makinig Isil TV, kay Soriano lang. Ang daming magagaling na scholar, doon ka makinig. Mga theologians. Ang problema sa iyo kung anong sasabihin ni Soriano, yun ang pinaniniwalaan mo. Kaya laglag ang argumento mo, no? So panghuli na lang siguro 'to mga kapatid, no? Kasi wala pa silang karanasan. Hindi nila alam yung mabuti at masama. Wala silang karanasan sa katwiran. Sapagkat siya ay isang sanggol. Ang lupit nyo naman. Mas malupit ka. Taga-punto por punto na walang kapunto-punto. Pati bata na inosente, ginagawa ninyong makasalanan. Huwag kang magtago dyan sa vlog mo. Relax. Dahil daw yung bata, tao rin, dapat binyagan. Kasi baka mamatay ay hindi makapunta sa langit. Sino nagsabi sa'yo? Si Kristo! Sabi ni Kristo bautismuhan lahat ng mga tao. Tutul ka doon, ang tao, ang bata hindi ba tao? Tao
Juan 16:21, ang bata tao, Isil TV. Iwan ko sa iyo kung anong tawag yan sa anak mo, unggoy. Iwan ko na lang. Alien! Alien! Na yung bata ay makasalanan. Ang nakakagawa o nakakasalangsang ng kautusan, yun ang may kasalanan. Yung bata, anong pakialam dun sa kautusan? Hindi na nga niya alam kung paano kumain ng masarap na pagkain kung hindi mo bibigyan Subukan mong pakainin yung sanggol, yung bagong panganak, pakainin mo yan ng mapait. Kung alam niya yung lasa ng mapait at saka matamis. Wala ka na sa point. Beside the point na yan. Wala kang kaalam-alam inosente nga Alam nyo, pati yung mga kulang sa pag-iisip, mga inosente yan sa kasalanan, mga kababayan. Tandaan po ninyo, ang sumasalangsang sa katwiran o sa mga kautusan ay yun po yung sinasabi ng Biblia na makasalanan. Question ko ulit sa'yo, panghuling hilit ko sa'yo, bigyan mo kami ng talata sa Bible na ang bautismuhan, yun lamang sumasalangsang sa kasalanan. Ibigay mo yan. Iba kasi yung nakagawa ka ng kasalanan doon sa nadamay ka doon sa kasalanan. Damay pa rin. Adios. Maraming salamat, Bro Jando. Card back, sauce in hand.